guys! Happy Thursday and happy Halloween! Time check, it is 6:28. Nag-skincare na tayo guys. Hilamos-hilamos. And then, bababa na tayo para uminom ng ating black coffee. Si Daddy ay nakapag-shower na. And tapos na rin siyang kumain. So, maghilamos na tayo. Tingnan nyo guys ang ating personalized physical therapy shirt. Ayan guys. And then ang ating pants. Siyempre kailangan terno. Dahil ma-arte tayo. Eh di wow, shop out. Okay. Pagkatapos nating maghilamos, burahin natin ang ating mukha. Nilagay tayo ng ating collagen serum. Talagang na ano siya guys. Kalahati halos yung nawala dito. Naiwan natin naka-open. Daddy, stop. I could hear you from here. And then, dahil ang ating work ay indoor, hindi tayo mag-sunscreen, pero mag-moisturizer pa rin tayo. Ilagay natin ang ating moisturizer with retinol. Skincare. Kasi skincare is a must. Nakata nyo ba yan? I'm gonna video you. No, I'm gonna video you. Okay guys, tapos na yan. Lagyan nito sa ano, hands, neck, and face. No, you cannot put that in your feet. Okay guys, ready na tayo mag-coffee. Do your skincare. Do your skincare. Si Daddy magsi-skincare routine din. Do your skincare routine. Stop. Open the light. Open it. Tatay. Stop. Hi guys, I am back. It's 6:50. Pinagbrew na tayo ni Daddy ng ating morning coffee and nag-toast na tayo ng ating 2 pirasong tinapay. Ayan. Meron lang sa akin pinasagutan si ate na kanyang homework. Habang tayo nag-aantay ng ating toast, kumuha na tayo ng ating palaman. Hi, Dad! Hi, say hi. At si Daddy ay nagpe-pretend na ayaw kumarap sa camera. Say hi. Ito na ang ating napakasarap na Biscoff cookie butter spread. Daddy, why are you like that? Ito na guys, ang costume ni Daddy mamayang gabi. Since ayaw naman niyang humarap sa camera. Meron pa butas yung ilong, pati yung mata. Ito na yung mata ko guys, oh. Sign of wrinkles. Okay guys, kain na tayo ng ating breakfast. Let's break our fast. Why are you like that all the time? When I'm talking to my friends and followers. Si Daddy gusto lang maasar guys. Bye. Love you, ingat. Where is it ba? So, lumabas na si Daddy guys. Doon na daw siya mag-aantay. Paubos na ang ating palaman. Parang gusto kong gumawa ng... Meron ako napanood guys sa YT University na gumawa sila ng Biscoff cookie butter. Biscoff cake. Parang gusto natin i-try yan. Subukan nating mag-bake ng Biscoff cake sa Thanksgiving. What? Oh my gosh. Ito. What? I was listening to the Don't Leave. Ayun si Daddy guys. Nananakot. So, alis na sila ni ate. Ito na ang ating Halloween candies. Bye! Meron tayong lollipop here. Ang ating mga candy sticks. So, maraming mga bata dito mamaya. Dadagdagan pa natin to. Dagdagan pa natin ang mga chocolates yan, guys. Dahil yung mga bata naman ay hindi kumakain ng chocolates. Yung mga anak ko, guys, hindi kumakain ng chocolates yan. So, lagdagan natin to ng chocolates later. Pakita ko sa inyo, guys, yung ating napakagandang Monstera. So, ipinapagate namin to ni Daddy. Tapos, sinati natin. So, nakabili pa ako ng isang malaking vase. Yan ay galing dun sa corner. So, ito meron na tong Monstera. Ito is from cutting lang din. Tapos, napakarami nating cuttings. I think, ito sa isang vase, meron tayong 2. Doon din, meron tayong 2. Sa ating living room, meron pa tayong 2 Monstera from cuttings. So, sinusubukan nating palaguin yan at i-propagate. Ang next naman nating ipapropagate is yung aming rubber tree. Yung aming ficus plant sa taas. Meron na siyang 5 sanga. So, subukan natin. Actually, pala nag-propagate na kami ni Daddy. Meron kaming 2 sa windowsill. Yung isa, guys, meron ng tumubong bagong leaf. So, tingnan natin kung magiging successful tayo. Okay, guys, it's 7:06. Natid ko muna si Bunso. And then, balik tayo dito para asikasuhin ang ating candies for tonight. Okay, guys. Mag-hotted bath muna tayo.
So 7 o'clock umalis sila ate and daddy. Medyo madilim pa ngayon guys. Pero aabot ang ating temperature ng 80 degrees mamayang hapon. Kaya perfect yan dahil yung mga bata ay naka-costume. So hindi nila kailangan magsuot ng heavy na sweater. So ayan guys, medyo madilim pa. Kaya magdadahan-dahan lang tayo. So habang papalapit ang winter, mas tumatagal bago sumikat si haring araw. So napakadilim pa guys. Hindi ko alam kung anong oras sisikat yung ating haring araw. Time check, it is 7:08, 52 degrees Fahrenheit. Medyo malamig guys, pero hindi natin kailangan mag-jacket. Naka long sleeves pala tayo. Like I said, i-flex ko ang ating personalized shirt na ginawa namin ni Daddy nung Sunday. Sunday ko ba ito ginawa? Oo, Sunday guys. Bye. See you later. Don't forget your hauls. Okay guys, 7:50. Nakababa na si Bunso. Medyo madilim pa talaga guys. So uwi muna tayo sa bahay dahil ang ating work ay magsa-start ng 8:30. Hindi ko natapos yung aking documentation from yesterday. Meron pa tayong isang pending. Try natin tapusin yan habang ini-enjoy natin ang ating morning black coffee para hindi naman tayo matambakan. So ang pinakagusto ko sa aking bagong trabaho ay paglabas natin ng building. Wala tayong kailangan asikasuhin pa na documentation. Dahil sa loob pa lang ng building, kinatapos na natin yan. Kapag naman tayo ay nag-home care, yung ating unang trabaho, pagdating natin sa bahay, marami pa tayong ginagawang documentation. Dahil mahirap mag-type habang nagpapalakad ka ng pasyente or pag nasa bahay tayo ng patient. Especially dito guys, may mga bahay talaga dito na hindi ko pinapasok yung computer ko sa loob. Katulad nung last time, marami siyang alagang pusa. Nothing against cats naman, pero dahil maraming alikabok yun at dahil allergic na tayo sa balahibo ng pusa, lalong-lalo na si ate. So iniiwasan natin ipasok yung ating work computer sa loob. Tapos may mga instances din na yung mga bahay ng mga pasyente natin ay wala ka halos malapagan ng iyong mga gamit. For any reason na hindi ko nababanggitin dito. But anyway, ngayon wala tayong kailangan gawing documentation after ng ating work. Bukas Friday, walang pasok ang mga bata dahil meron silang in-service, yung mga teachers nila. Pero kami ni Daddy ay magtatrabaho. So si Daddy ay merong full day of work tomorrow. Ako naman meron lang tayong isa or dalawang patient na nakaschedule. So hindi ko lang kung aantayin ko muna makauwi si tatay bago ako pumasok or pwede namang iwanan yung mga bata sa bahay guys for how many hours. Lalo na si ate. Because she is turning 15. So pwede na silang maiwan sa bahay. Dito guys, bawal iwanan ng bata kapag less than 13, I think, 13 years old. Hindi mo sila pwedeng iwanan unsupervised. Pati hindi naman lahat sumusunod dyan. Pero kami very particular kami ni Daddy. So nung mga maliliit pa talaga yung mga anak namin, talaga namin sila iniiwan mag-isa sa bahay. Alam nyo na guys, accidents could happen anytime. Ayaw naman natin ang magsisi sa bandang huli. Okay, marami na tayong sinabi. Napakadaldal ko talaga. Hi guys, I am back. Time check 8:25 in the morning. It's Thursday, 64 degrees na ngayon guys. Papasok na tayo sa ating work. So, anywhere between 8:30 to 8:45, pwede tayong dumating sa ating trabaho. And then, depende kung ilan yung ibigay sa ating patient, guys. Makakauwi tayo around 1 to 1:30 ng tanghali. Sa bahay na ako kakain. Siguro pag sundo ko kay ate or bago ko siya naputol na, guys. So, ayan, sikat na si Haring Araw. Nagligpit pa ako ng ating front porch. Dahil mamaya ay trick or treat. So, tinanggalin natin yung ating mga halaman na sobrang tuyo na. Pinatanggal sa akin ni Daddy. Meron tayong bisita mamayang gabi. 3 yung kaibigan ni ate na pupunta sa bahay namin para mag-trick or treat. Hindi na sila, yung mga kaibigan niya guys, yung mga kaklase din niya sa school yun. So, sabay-sabay silang mag-trick or treat sa aming neighborhood. Yung dalawa guys, medyo malayo yung bahay dito. So, ihahatid sila ng kanilang mga magulang. Or yung isang parent lang yata, yung isang nanay lang yung maghahatid. Dahil magkalapit lang yung bahay ng dalawa guys. Pero nakausap natin kahapon sa concert yung magulang ng isang bata. At okay naman sa kanila. So sabi ko sa kanila, pwede silang magstay, yung mga parents, kung gusto nilang magstay sa bahay namin. They're welcome, pero i-drop off lang daw ang mga girls. Dahil malalaki na naman yan guys. At saka doon lang naman sila sa neighborhood namin. So kami naman ni Daddy ay hindi na rin sasama sa mga bata. Dahil very awkward na for their age na may kasama pang magulang. So papabayaan na lang natin sila na mag-ikot-ikot. Si JJ ay pupunta sa bahay ng kanyang kaibigan para mag-trick or treat. So meron tayong chance magpahinga later or tapusin natin ang ating documentation. Hindi ko pala natapos yung aking isang documentation guys kasi pagdating ko nga, paghatid ko kay JJ, naglinis tayo sa gali ng ating front porch. Inasikaso ko din yung mga kenchies na ilalabas natin mamayang gabi. Okay guys, napaka-araw at masikat masyado si Haring Araw, nasisilaw tayo. Mag-focus lang muna ako sa aking try. Balikan ko kayo ulit mamaya, hopefully pagkatapos ng ating work. Bye! See you later! Hi guys! Happy Thursday and happy Halloween! I am back. Time check, it is 3 o'clock ng hapon. Nasundo na natin si ate, tapos si Daddy naman ay parating na din. Bago ako maligo, ay sikasuhin ko muna ang ating ulam for tonight.
So mag-trick or treat ang ating mga anak. Si Jay ay dadayo sa kanyang kaibigan. Si ate naman ay merong 4 na barkada na pupunta dito. Nagtrabaho tayo ngayon guys sa ating second work. Bago tayo nagsundo kay ate or sumundo, pumunta muna ako sandali sa Giant para jumingle bell. Dahil dire-diretso ang ating trabaho ngayon. Tumagal yan ng 5 hours. Hindi na ako nakapag-restroom. Anyway, ipapakita ko lang sa inyo ng mabilisan. Naghahagilap tayo or naghahanap tayo ng mga ground pork or pork na naka-sale. Dahil ang mga nandito guys ay puros chicken at saka rib eye steak or mga baka. So wala tayo halos pork. Nakabili ako sa Giant ng pork chop. Pakita ko sa inyo ang ating bargain haul for today. Ito na guys ang ating pork chop. Nagkakahalaga yan ng 4.89 per pound. So ang original price niyan ay 13.99. Nakalagay dito guys, sell by November 3. And today is October 31st. So ito lahat yan. Meron tayong 2, 4, 6, 8. 8 piraso ng pork chop. At ito na, nakuha natin siya ng 50% off. So from 13.99, binayaran natin ay 6.99 na lang. Ang presyo nito guys ay pumapatak na 2.44 per pound from 4.89. Kumuha tayo ng 2 pack guys dahil ito ay pwedeng iulam ng mabilisan ng ating mga anak. So pwede lang itong i-grill or ilagay sa air fryer. This one also is on sale for 50% off. 11.35 yung original price. Nabili natin siya ng 5.67. Dito naman meron tayong 6 na piraso. So ipakita ko sa inyo ang itsura ng ating karne. Kung nagtataka kayo or nagtatanong, baka maitim na yan kaya naka-sale. Hindi po mga kapamilya and ka-reels. Ayan po ang itsura ng ating pork chop. Mapula-pula pa yan. Ayan. Meron din akong na-defrost dito guys na pork chop. Pero ito ay super thinly sliced at wala siyang buto. Ito ay merong bones. Ayan siya guys. Mapula pa din. Masarap itong pork steak. Lagyan ng maraming sibuyas. I-marinate lang natin. So ayan ang ating bargain find for today. So ang gagawin ko guys, ilalagay ko na yan sa ating freezer bag. Siguro maglalagay ako ng 4 to 5 pieces para sa aming pamilya. Gamit ang ating zipper bag, lagay tayo ng 6 pieces. So, malinis po ang ating kamay. Hindi na ako mag-gloves dahil nagkakahugas ko lang. Lagay tayo ng 6 na piraso. Wala pa tayong ulam for today, guys. Hindi na ako nakapagluto. Kahapon inubos namin lahat ng leftovers, which is yung aming pork barbecue and ang ating tortang giniling. Excuse me. Sobrang mahal na ng mga karne, guys. Kaya importante talaga na huwag tayong mag-aaksaya or magtatapon ng ulam. So, dumating na si Daddy at saka si Bunso. Meron tayo dito 5 pieces. So, kapag niluto ko to guys, yung mga bata, nag-isang piraso lang. Tapos sa amin ni Daddy, mga 1 piece or minsan tagdalawa kami. Say hi, Dad. Okay guys, ito na ang ating bargains for today. Nakagawa tayo ng 3 pack ng pork chop. Nakalimutan ko palang sabihin, meron din tayong nabili na beef. Ito guys ay butcher shop beef pang stew. Pwede rin siyang pang kari-kari or pang kaldereta. Ito guys, from 17, ito original price niya, 1918, tapos minark down nila ng 1798. Pero nakuha natin siya ng half off. So, ang binayaran natin ay 959 lang. So, yan ay 50% off pa rin. Because ang original price nito ay 7.49 a pound. Bumaba na lang yan ng 3.99. Well, obviously talaga guys, yung beef, yung baka talaga yung pinakamahal sa lahat ng karne. Ayan, lagay-lagay natin to sa freezer bag. Para tipid ang space natin pag nilagay natin sa freezer. So, ayan, guys, sobrang maganda pa yung karne. Ito naman, guys, ay, tingnan natin kung kailan nila ito inano. Ayan, guys. Ngayon lang to minark down. 10/31, ngayon ay October 31. So, void all promotions and FSA. Ayan, so natsyempohan natin dahil ngayon sila nag-mark down. So, ang laki ng na-discount, guys, no? From 1918 to 1798 to 959. Ibalot ko lang din muna to. Hi, guys. Happy Thursday ulit. Time check, it is 8:10 ng gabi. So, yung mga bata ay wala pa dito. Si ate ay nasa labas pa rin kasama ng kanyang mga kaibigan. Tignan nyo guys yan. Meron tayong pa-pumpkin t-shirt dito. So, this year, for the first time, hindi kami nag-ikot ni Daddy kasama ng mga bata. Malaki na sila guys. So, kaya na nilang mag-ikot-ikot sa ating neighborhood safely. Hindi na tayo matatakot pag sila ay tumatawid dahil nga maalam naman na sila. So anyway, nandito lang kami ni Daddy sa loob ng bahay. Tinapos natin yung ating documentation. Meron tayong isang pending na notes from yesterday. And then si Daddy naman ay tinapos din niya yung kanyang computer works or documentation from today's visit. So dahil walang practice si Bunso sa swimming, nakapagpahinga rin si Daddy ng pagdadrive sa gabi. So I'm not sure kung tapos na yung kanyang pending documentation, pero umakyat na si Daddy para mag-shower. Si Bunso, susunduin niya around 9 o'clock sa bahay ng aming kaibigan. And then, yung 3 namang kaibigan ni ate na pumunta dito for trick or treat ay susunduin around 9 p.m. Hindi na kami kumain ni Daddy ng dinner kasi nakapagtanghalian tayo guys around 3:30 na. Nung sinundo ko si ate, pagdating ko dito guys, saka lang tayo nakakain ng lunch.
umabot din tayo ng almost 2 o'clock sa ating trabaho. And then, sinundo ko na kagad si ate. Meron lang tayong nabili sa Giant na pork chop on sale. And then, yung ating stew meat na beef. Medyo nakaramdam tayo ng gutom. Nakabili ako ng 6 na piraso na donut. Ito ay sinadya kong bilihin para sa mga kaibigan nga ni ate. Pero hindi pa sila kumakain. Nag-bake din pala ako ng cookies ngayon. 2 flavor. Meron tayong confetti and then chocolate cookies and cream. Sinerve ko yan kanina pagdating ng mga kaibigan niya dito. And isinare din natin yan sa ating kaibigan kung saan doon nga si JJ nag-trick or treat. Anyway, alam mo na guys for today's video. Happy Halloween! Happy last day of October! Sana ay safe kayong lahat guys. Mag-iingat po tayong mabuti. Happy Friday na sa Pilipinas! Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone! Bye-bye!